Nagulat ako Oo. Nasa na pala sa Department of Agriculture ang ating kaibigan, si Undersecretary Asis Perez. Siya po ang Undersecretary for Policy, Planning and Regulations, mga kapuso. Maganda mapag-usapan. Ng Department of Agriculture. Department of Agriculture, Ayan. yung supply natin ng pagkain, lalo na ngayong nalalagay sa balag ng alanganin, ang isa sa mga sangay ng DA, ang National Food Authority. At ano to malaking bagay po ang food security issue. Yes. Ang oo. food security ay katumbas ng national security ng isang bansa. Totoo yan. Ayan. Ang kagalingan natin sa pagkain, nakasalalay ang ating Yes. seguridad pambansa. Totoo. Mga kapuso, nasa linya natin, Yusek Asis Perez. Yusek, magandang tatahimik ka. Nasa undersecretary ka na pala ng DA. Yusek ka na, Yusek, magandang oo. umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Alright, magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Ma'am Weng. Actually, Nakakamiss kayo tinatanong makita namin. ulit kayo. Mga tagapakinig. It's about time, no? Pero anong pangunahing trabaho po ng Undersecretary Perez dito po sa DA? Medyo marami kasi we prepare the plans for the department, the policies for the department, and pati yung regulation kasama doon sa portfolio natin ngayon. Hindi kagaya dati na isda ang ating pinag-aatubagan. Okay, Oo. siyempre kasama yung isda doon pag may pinagpaplano Yes. ka sa pagkain. Ulam, no? Oo Pero ang naman. pangunahing usapin sa pagtiyak ng ating pagkain ay ang bigas, Weng. Ang problema natin, meron tayong may naharap ang NFA sa isang matinding kontrobersiya at iniimbestigahan na ngayon. Pero anong plano natin sa bigas? Kasi parating merong ganito pagka pinaplano ang usapin sa pagkain, lalo na ang bigas, binabalikan natin yung pangako ni Presidente Weng Na 20 pesos. na 20 pesos Oo. na bigas. Kaya bang makamit yun, Yusek? Yung usapin natin sa bigas. Alam mo, ang sinasabi ni Secretary Francis Laurel, pangarap pa natin yan. Pero sa ngayon, siyempre, be realistic with all these prices going up, kahit yung world market, at saka medyo hindi pa tayo sa ngayon makakaabot siguro doon, pero papalitin natin yung pangarap natin. Okay. Kayo po ay naglalatag ng programa, mga action plan para sa loob ng 4 na taon, maipatupad ito ng gobyerno para mapalakas ang ating food security. Mas maging matatag tayo, hindi tayo aasa sa importasyon. Papalakasin natin ang sariling produksyon. Nasa na po yung pagpaplano na yon, Yusek? Actually, ngayon, nandito kami sa Iloilo at inumpisahan namin yung pagpaplano. Dahil nga itong ating namang administrasyon, pumasok si Secretary Rowland mga 3 months ago. Ako naman, I joined DA 3 weeks ago. So, nandito tayo sa planning stage. Inutuloy natin yung mga initiatives na umpisahan na. Pero meron talagang, I would say, siguro malaking modification ng lahat ng plano. Kasi dati nakatutok tayo sa production lamang. Ngayon, medyo ang approach natin is value chain. Kabuuan ng ating produksyon hanggang doon sa tinatawag natin na makaabot yung ating pagkain mismo sa pagkainan mo. So, ibig sabihin yan, Yusek, ganito yan papagandahin mo production mo. In between, aayusin mo rin ang iyong distribution chain and food Yes. network para pagdating po sa retail, sa palengke, Mura pa rin. Mura pa rin siya. Kasi nagkakatagal sa doon sa Oo. value chain. No? Correct. Hindi ko gustong sabihin yung mura, affordable, at saka Yes. tama yung presyo. Sakto na hindi nalulugi ang mga magsasaka, hindi rin Oo. nahihirapan ang bulsa ng mga consumers. Tama. Oo. At tama yung presyo, yung makatarungan yung presyo na. Opo. So, doon sa pag-aaral po ninyo, Yusek Perez, saan po may pinakamalaking dapat na ayusin sa sektor ng agrikultura? Sa mga sectors niyan, at nasaan ang pinakamalaki ang problema? Actually, lahat Kaya yung chain talaga kailangan nating ayusin Beginning from our natural assets. Hindi mo ang pinag-uusapan natin dito, pagdating sa production kasi ng pagkain, ang natural asset mo dyan is the soil and water. Diba? So, unahin mo yun. Kasi kung hindi mo ma-manage yung soil and water mo, wala akong production. No? Diba? So, kaya ito, bibigyan natin ng pansin. We have to expand and make sure that our available resources, which is a lot, by the way, is properly managed and utilized. Yun ang muna, no? Pangalawa, yung mga areas na pwede pa tayo mag-expand tayo. At yung area na nandiyan na sa atin pero hindi pa natin na-optimize yung production, we have to optimize the production. So, ibig sabihin, because we have 14,000 hectares of available land,
40,000? 14, oo, yeah. 14 million. Million. 14 Yes, hectares. 14 million hectares. Ang laki pala, Ay, hindi Yusek. pa ba nagiging ano yan? Di pa ba nagiging subdivision? Di ba? Well, siguro, palagay mo, give and take 1 million hectares yung na-convert natin for other uses. But still, we have 13 million hectares. Malaki pa rin, ano? Malaki Oo, pa rin. malaki pa rin. Halimbawa, yung estimated area natin na pwedeng i-irrigate is 3.1 million hectares. Eh, yung na-irrigate pa lang natin ngayon is 2.11 million hectares. So, meron pa tayong more or less 1 million hectares that we can irrigate, di ba? Okay. Kung meron kang 13 million hectares na pwede magtanim, ibig sabihin po ba niyan, yun ay poprotektahan na natin, iiwas natin siya doon sa mga gusto mag-industrialize na iba't ibang lugar? Kasi normally nang tinatamaan looking for halimbawa po, lugar ng tatayuan mo ng mga condominium, ng mga low-cost housing. Kasi malaki din po ang demand sa pabahay at karaniwan yung mga sakahan natin na nasasakripisyo. Well, the answer to that is proper balancing. Diba? So, in areas that we need to utilize for housing, of course, we should allow that. Yung dapat gamitin sa industry, of course, we should allow that. But we have to provide enough reserves and enough area for producing food. So, the answer is balance. Hindi natin pwedeng sabihin na magbabawal ng kahit ano, basta babalansehin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, we still have 1 million hectares to be irrigated. And so, ang idea lang siyempre, pagka na-irrigate mo na, dapat, maprotektahan yon. Kaya, ibabalik natin yung konsepto ng strategic area ng agriculture. Kung saan, in a way, pinoprotektahan natin to at hindi natin pinoconvert for a certain period of time. Sa ngayon, Yusek, ang nakikita namin doon sa mga balitang natatanggap natin dahil nga sa pagka kinuha mo sa farmer, ang baba ng farm gate, Peng, no? Totoo. Pero pagdating sa pamilihan, mataas Doble na. So presyo. nakikita natin ang problema nasa middleman. Totoo Matagal na natin pinapanawagan sa DA. Ano Correct. bang pwedeng gawin sa middleman? Yan. Sa mga traders? Ano ba nakikita? Anong rekomendasyon ninyo, Okay. Yusek Perez, para masolusyon na naman natin yung Okay. temper the grid ba? Tanggalin na Maganda yan, traders. maganda yan, maganda Opo, yan. opo, And I remember one time I had a comment in your program Oo. that talks about we need to look at it on a holistic level. Una, we're talking about the soil. Then next thing that we have to work on is the mechanization. Kailangan talaga gawin nating efficient yung ating production system. Ngayon, ang ating, again, since we're talking about rice, the cost to produce rice is around 11 pesos. Okay. When other areas produce it for 7 pesos. Diba? Okay. So, malaki pang area for improvement doon. Kung ma-improve natin yun, huwag na natin sabihin yung kulok 11. Gawin mo na ang 8. Malaki ng improvement yun. No? After that, ang laki ng post-harvest losses natin. And so, you see, doon sa post-harvest losses natin, sa ano pa lang, pagtutuyo pa lang, 15% ang nawawala. Sa bawat ani ng mga magsasaka yun, Yusek. Ng mga magsasaka, 15 to 20% yan. Bakit po? Kasi siyempre, pag umulan, di ba? Hindi siya natuyo, umitim siya, magbabago yung quality, Okay. magbabago yung presyo. Dahil wala tayong enough drying facilities. Yun. So, ang investment mo ngayon will be post-harvest. Kailangan mag-invest tayo ng post-harvest. Ang estimate namin kasi, just for working on the post-harvest alone, ang masisave na natin, mga 10 billion pesos worth annually. Pero magkano ang kailangan nating gastusin para patinuin ang post-harvest facilities nationwide? Well, our initial estimate runs to about 40 billion. 40 billion. Kayang-kaya sa... Alam mo, ito lang nakakasama lang po ng loob, Yusek at saka Joel. Ang tagal na nating sinasabi ang problema sa post-harvest facilities. Bata pa kayo sa before pinag-uusapan na Bata natin pa si ito. Sobel. Bata pa si Sobel. Bata pa si Salvacion, di ba? Pero Yusek, hanggang yung problema natin ito. So, ang laki po ng sektor na napapabayaan sa sektor ng agrikultura. Agree. So, ibig sabihin po ba ngayon, desidido na ang Marcos administration na buhusan ng pondo yung aspeto na yan para matapos yung problema natin sa nasasayang na produksyon? Yes, to give you the context kasi, ang nagkataon, yung mga kasama ngayon, galing kami lahat sa production sector. Opo.
And we know the problem, and we have in our own little way, in our respective, of course, endeavors, business, yan talaga kami nakatutok. Nakikita namin yan. Lalo na si Secretary Laurel, di ba? Alam na alam niya yan. So, yung post-harvest. Oh, again, I'm going to go back to palay kasi yun ang pinag-uusapan natin. Opo. Yun pa lang sa mga rice mills, ha? Yung rice mill kasi, yung modern rice mill, pwedeng 70% ang recovery rate mo doon. Mhm. Pero ngayon, ang average natin is about 55%. Baba, oo. Ng recovery mo. Mm. So, kung magagawa mo yung 65, again, you save a lot already. Mhm. Bakit po This is- nagpagiling ka, ganun kalaki ang nasasayang? Siyempre, unang-una, pagka sinuuna yung iyong makina, Mhm. nakakaskas pati yung grain. Diba? Nagiging dara. Oo nga. Natatapon, nagiging pinlit. Nagiging byproduct yun. Pero kung efficient yung iyong makina o yung iyong rice mill, edi siyempre, mas malaki yung recovery mo. And we need to do some investment along that line. Pero ito, ang tingin ko mas private sector ito. We will support the private sector so that the private sector can have better milling capabilities. Yun, oo. Pero sa ngayon walang magagawa ang gobyerno para i-temper yung pagpatong ng kita Ng ng mga mga traders. traders. Wala ho tayong hindi pa pwedeng gawa ng regulation 'yon. Hindi kaya. Hindi kasi yun na nga, Joel. Kasi iba ang viewpoint ko dyan. Honestly, iba yung viewpoint. Ang viewpoint kasi namin, everybody must make money out of this enterprise. Mm. The farmers must make money. Those who are involved in the milling must make money. Those who are in the trade should make money. And those who are in the retail business must make also their income. Ang pinag-uusapan lang dito is, kung masisave kasi natin yung malaking portion na yun, nawawala, then everybody can utilize it and be part of their income and profit. Kaya ang mahalaga rito, Yusek, yung competition from the government eh. Kasi pagka ang gobyerno ang tumulong para maihatid yung produce ng ating mga magsasaka doon sa mga pamilihan at maibenta ng mas bababa sa consumer, magkakaroon ng competition yung mga traders kasi sa ngayon wala eh. Minsan Solo nila. nagkikindata na lang sila Solo dahil nila. nga ang gobyerno hindi kayang pumasok dahil kulang tayo sa pasilidad. Totoo. So, Actually, it's the law that prevents us. Binabawal ng batas kasi yan. And from my experience then, being part of the business before, and of course, dati rin ako nasa gobyerno, yung idea na yun, pwede yun in a society that is not a capitalist-oriented society. You're talking about, siyempre, Vietnam, Socialist Republic of South Korea. Pwede yun. Pero in our system, hindi mag-work yun eh. Diba? Kasi meron but not yung gobyerno ang ginagawa ng private sector. Alam mo, saan ka nakakita ba ng negosyo na gobyerno ang gumawa na kumita ng ganda? Diba? It never happened. Theoretically, it will. But, your experience will tell you otherwise. Pero Yusek, ganito, nakukuha ko yung sinasabi ni Joel eh. Naturalmente, traders are here to stay, correct? Hindi mo matatanggal yan sa negosyo ng sa agrikultura na in between talaga yan. Ang sinasabi lang namin eh, parang wag sila ang nagdidikta ng presyo. Ang baba po sa farm gate. Pagdating dito, sobrang laki kasi masyadong malaki ang patong. And alam namin na marami po mga magsasaka ang nagsasabi na nagbibidding na eh. Trader ako. Tatara ko na yung akin yan, ganito presyo natin. So pag nilakihan nilang farm grade, di lalo pong doble ang laki dito dahil trader ang nagdidikta ng presyo. Well, the government is siguro premature ko sabihin sa inyo, but we're working on a regulation. Yun. Kasi nga, under Secretary rin ako for regulation. Opo. We're working closely with our colleagues on the Price Act. Kasi may provision kasi sa Price Act. Opo. Yung Section 9 noon, that allows government to put up buffer stocks for certain commodities. Opo. So that in case na merong sinasabi tayong abrupt increase in the price, which to our mind, based on certain parameters, is unnatural.
Oo. then government can intervene. So, Yun. but again, there's a law for that, and this administration is intending to implement it. Kasi nasa batas na yan eh. Opo. It's just a matter of, Ma'am Weng, Sir Joel, of implementing what is in the law. Yun. So, At ibig yan sabihin, ang habang panahon, implement habang panahon pala namin. na hindi napatupad ito, Joel, di ba? Oo. Kaya nga sabi nga po ni Joel Reyes-Subel, Yusek Perez, wala na nga po yung rule of law, rule of economics natin na pag malakas ang demand, ay pag maraming supply, mababa presyo. Ngayon, hindi na eh. Kasi nga Wala po, na eh. Dami ng- namamayani yung traders. Sa totoo lang, ang dami ng nasa laulang economic principle. Yeah. Yusek Perez, no? Dahil nga, merong talagang nagsasamantala ng sitwasyon. Yes, no? totoo yan. So, yung, Yeah, pag may monopoly kasi talaga subject yan to abuse. Pagka konti na yung naglalaro. correct. Pero kung marami namang players and then sinasabi natin level yung playing field and then there is that possibility of government to intervene in case talaga na hindi nag-work yung market system, then that is also an option for government. At we're working on the regulation to make it happen. Yun. So, hanggang kailan namin inaasahan na maipapatupad, Yusek? Abangan nyo kasi actually tapos na kami eh. Ipapublish namin yan siguro by the end of March. Eh, sabi ko nga, boss, 3 linggo pa lang ako dito. Nasa planning stage pa lang tayo. Naintindihan po namin yan. Theoretically, wala pa siyang 100 araw dito. So, give us time naman. But, we promise you those provisions of law that needs to be implemented to the letter. We will try to implement them to the letter. All right. Good luck, sir, We expect nothing less from you, Yusek Perez. Ang laki ng pressure. Mataas I ang can namin. promise effort, but I cannot promise result. Lagi Naku, naman hindi pwede nag-iisa ka lang, Yusek. Totoo. Ingat ka, ha? Salamat Thank sa oras you. mo, ha? Salamat And good luck. po. Good luck. Thank you very much. Thank you very much. Si Undersecretary Asis Perez, mga kapuso. Ayun